What up mga solid subscribers? So ngayon manonood po tayo nitong Fast Talk with Boy Abunda. Bakit natulala si Coach Tel noong Grand Finals? So ito malaman na ito. Hindi ko alam kung yung iba sa inyo nakapanood na ito, pero ako ngayon ko pa lang ito napapanood talaga. No? So kung napanood nyo ito, panoorin ulit natin. No? Alam kung gusto nyo rin panood ito. No? Sa mga hindi pa, tara, panoorin natin sabay-sabay. And syempre may mga insights ako dito and mga comments regarding dito. No? So makakita kayo ng watermark dyan. Ibig sabihin po ang video po natin ay na-block. No? Or kasi pag na-block po, ibig sabihin po ay hindi nyo talaga totally mapanood, no? As in parang sa madaling salita, parang naka-only me lang siya sa Facebook ko. Parang naka-only me lang siya. Ako lang pwede makapanood pero hindi siya mga public, no? And ayun na, ayun yung way natin para ma-release yung video na to, no? And kasi property po ito ng GMA. Pag GMA kasi, ABS-CBN at saka usually yung mga yan, sobrang higpit po niya, no? So, ayun, talagang na-block tayo. So, without further ado, let's all watch this. Let's go, Stel! So, pangalawang appearance niya to kay, kay Boy Abunda, no? Pangalawang appearance niya to. I'm happy to see you. Maraming salamat. Congratulations. Maraming salamat po. Happy din po ako na parang early Christmas gift po yung na-receive ko kagabi. And sarap, no? I'm so happy po. Grabe, no? Kagabi lang, tas ano, no? Agad po. Agad. Oo, agad. And we have what? 2 minutes to do this and our time begins now. 18, 19. 18. Coach, teammate. Teammate. Sabi niya. Mapuso, magaling. Mapuso. Mahusay, masipag. Masipag. Looks, talent. Talent. Harmony, melody. Ooh, pareho. melody. Sa LB19, sinong pinakamatinik? Matinik? Siguro po ako kasi nanalo ako kagabi. Pinakachismoso. Josh, Justin, and me. Pinakagwapo. Gwapo? Kanya-kanya naman may kanya-kanyang gwapo. Pero siguro po, kaming lima, syempre. As a group. Pinakakuripot. Kuripot, Justin. Pinakamagastos. Pinakamagastos, ako na lang para safe. Pinakaiyakin. Ako na lang rin po para safe. Mapa o ilaw? Mapa. Alab, niebe. Ooh, yes. Doon tayo sa alab po. Gento, bazinga. Gento. One word, describe Coach Julie. Coach Julie, napaka-sweet. Coach Billy. Coach Billy, my super duper wonderful poging kuya. Describe Coach Chito. Coach Chito, my number one idol and my daddy ni Nuno. Describe Vocal Mix. Vocal Mix is one of my super treasure ko sila forever and sila yung newfound treasure ko. Single, taken. Mag-isa lang po ako single. Taken ng 18. Safe. Lights on, lights off. Off. Happiness or chocolates? Lagi po akong happy, so happiness. Best time for happiness? Every time, dapat happy. Complete this. Winner ako dahil? Winner ako dahil naniniwala ako sa sarili ko. Ganda nun. Nakakaba pa rin talaga kahit second time ko na to, Tito Boy. Steph, how was that experience? Yung pagko-coach? Pagkalahatan? Hanggang ngayon, Tito Boy, hindi pa rin ako naniniwala. Hindi pa rin ako makapaniwala na nanalo kami talaga. Like, I know na voting po talaga ito and I have 18 sa likod ko to support me and of course, Vocal Mix. Pero yung pagiging coach po na wala yung other members na kasama ko, na mag-isa ko, bagong ano po siya bagong feeling siya sa akin na sobrang naninibago ako na hindi ko alam paano kikilos, paano kay represent yung sarili ko as Stel. Gusto kong ihiwala yung sarili ko sa SB19 but syempre hindi mawawala yun. Nakilala si Stel dahil sa SB19 din. So parang pinakilala ko na lang yung sarili ko kung sino talaga ako, magustuhan nila man ako o hindi, yun ako So kung gusto niyo ako, good. Kung hindi, okay lang po. Parang ganun. Pero hindi ko malilimutan yung sinabi mo kagabi. You said something like, hindi ako makapaniwala dahil dati sali lang ako ng sali ng contest. Yeah. Tapos ngayon, naging coach ako, kasama ko pa ito. And you talked about your ninunos and your best friend. Nakakatawa yun. Pero Stel, when the winner, Vocal Mix, was announced as the winner, para kang natulala. Opo. Para kang, I mean, I wanted to use the word catatonic. Para kang, what was that? Bigla po akong nanigas po talaga, Tito Boy, sa kinalalagyan ko. Parang, pinipare ko yung sarili ko pag nanalo. Siyempre, dapat masaya ako for Vocal Mix, for our team. But, inisip ko rin na pag natalo, kailangan i-accept ko yung fact na yun kasi this is a competition. So, nung naglalaro yun sa isip ko, mananalo ba, matatalo, sabi ko na lang, expect the worst. Pag natalo, accept mo na. Ang mahalaga, yung journey ng mga bata kasama ko, talagang masasabi kong mapapabaon ko sa kanila hanggang sa pagtanda nila
katulad din po sa akin, na yung nakasama ko sila, mababaon ko. And nung tinawag yung vocal mix, talagang nag-flashback po lahat ng mga pagdududa ko sa sarili ko, pagdududa ko sa buong journey ko sa The Voice, even yung journey ko as SB19, parang talaga nangyayari to na parang deserve ko ba to? Parang Post ko lang nakakatuwa lang kasi syempre nagamit niyo yung pangalan ng SB19 Let's go. Yung sa isip ko. And then parang lahat po talaga nag-pause po sila lahat sa paningin ko, lahat ng tao bumagal yung galaw, yung paligid ko talagang tumahimik. So parang hindi ko po talaga alam anong ire-react. Pero one thing for sure po is super happy po ng puso ko and super excited po ako and looking forward for the next projects and next season ng The Voice if ever po magkakaroon. Let's pray. Let's Na pray. magkaroon. Sana But in po. fairness to you, ito yung na-notice ko rin, when you guys were given a chance by Dong to campaign, Okay po. iboto nyo ang aking, Julie Cederpiece for, what's a group of Julie? Music and Me. Music and Me, yung Sorority. Chito, Sorority, and And then then P3. P3. Okay. Nung sila yung nangangampanya, di ba, may halong biro, may halong, alam niyo, your coaches, your Yes. judges. Pero ikaw, hindi mo, ito lantaran diretsahan, hindi ka, sabi mo nga, iboto niyo po ang vocal mix, pero hindi ka nag-oversell. Hindi ka nagsabing sa lahat ng 18, suportahan niyo ako. From the very beginning of the contest, hindi mo ginamit ang fans niyo. Was that deliberate? Naisip ko lang po kasi, Tito Boy, na pumunta ako dito alone. I know member po ko ng SB19, but nandito ako as Coach Stel. Okay, I mean, I wanna go there. Ito bang pagpayag ng... Post ko lang. Oo, napansin ko rin yun, Hindi niya ginamit yung Pero, alam mo yun, kasi syempre, hindi ko rin alam. Kahit ako, parang na-black ako kasi sinabi ni Tito Boy nila. Pero para sa akin, napakaganda ng puso ni Stel. Kumbaga, hindi niya tinake advantage yung meron siyang gantong fandom, Hindi niya ginamit yung gantong fandom, yung which is 18, para manalo, Like, hinayaan niya lang talaga yung mga tao na bumoto ng tama, Which is, alam mo yun, kahit hindi niya ginamit ng 18, talagang grabe rin talaga suporta ng 18 sa kanya talaga as in, And ayun. Pero hindi na alam, syempre mixed yan. Fans ng vocal mix, fans ng SB19, SB19 for you to judge, to coach. I know this is a gig. Or do you allow members to have solo careers? Yes do. po, yes po. Ay, ang galing. Kasi- hindi lang gigs, Opo. Kasi Okay. parang right now po na nakikita namin na everyone merong kanya-kanyang interest, may iba't ibang gustong gawin and goal sa career nila. So kung i-box namin ang bawat isa na parang hindi, SB19 lang tayo, grupo lang tayo. So paano po namin makikita yung isa or yung bawat isa na ma-achieve yung goal nila and mag-prosper pa sila sa gusto nilang gawin. So hinahayaan po namin bawat isa na i-explore yung kaya nilang gawin and i-try kung ano po yung mga possible ways na mas ma-project po nila yung best version nila. Alam mo, kahanga-hanga yan. Ay, thank You know, you. that's really mature and that's admirable. Lalo na para sa mga ibang grupo. Alam mo yun, allowing each one to Ganun naman fly. kasi talaga dapat. Kaya tama yung suspensa ko na deliberate yung hindi ka nag-oversell dun sa mga fans. Sabi, magtatrabaho lang ako dito. Yung respeto mo rin sa grupo. Okay, Opo. let's talk about SB19 and your former management. Show BT. Dahil ito yung pinag-uusapan. We had some guests here last week also. Sabihin mo lang ang pwede mong sabihin sa amin. What happened? Are you guys free? How did things happen na kayo'y self-managed na ngayon? Siguro po, Tito Boy, masasabi ko lang talaga is, for now, simula po nung pumutok yung issue na yun, sobrang worried po kami sa fans namin talaga. Kasi sila yung number one na mag-worry sa amin. Ako po, nung dumating yon, syempre, medyo nalungkot, pero mas pinilit ko po siyang itago sa parents ko din. Kasi ayoko po na parang ma-stress din yung mama ko, yung papa ko. dumating sa time na tinago pala nila. And of course, yung fans namin, ayaw rin namin na Mag-alala. parang mag-alala sila or parang super malungkot sila. Pero, syempre, Tito Boy, ang balita, hindi talaga yan may tatago. So, parang lalabas at lalabas. So, nang lumabas siya, nangyari na po ang lahat. And ang masasabi ko lang, Tito Boy, happy kami na both side na-settle na po namin and nagkaayos po kami and maayos po kaming nag-usap. And right now, masasabi po namin na we can finally continue with everything that we want to do. So, klaro lamang, you have the right to
yung agreement ninyo? Yes po, parang masasabi Kasi ko lang lumabas po- naman ito sa dyaryo. Yes po. Parang right now, we're very happy na we can continue as SB19. SB19. Yeah, we can At be... napaka-importante nun dahil pangalan yun, di ba? Opo. What happens to the concerts? Di ba? Naalala mo, doon sa Yes canceled po, yes. tour? Yes, Tatlo, dalawa? about the canceled tours. Of course, saddening po na hindi siya natuloy kasi Okay. a lot of our fans really looking forward to see us perform live. But for now, all I can say po, Tito Boy, is let's just wait for Okay. the news po. Kasi we're not sure pa po kung ano pa pong mga next gagawin namin. Kasi right now, inaayos pa po namin ang mga nangyari before na hindi namin inaasahan. Kaya right now, nandun po kami sa building ulit kung ano yung possible namin gawin for SB19, parang ganun. And So, yung isa-isa solo-solo, lang. opo, isa-isa lang. Parang smoothly but surely. Pero maganda, di ba? Ang ganda ng Pasko. Naayos ito. Yeah. Masaya po ang lahat. Amicably. Masaya, di Masaya ba? po. Nanalo kayo kagabi. And Yes. what else can we ask for? Ako kanina pagdating ni Stel, sabi ko nga, I'm always happy and proud to see you dahil nakita ko kayo struggling. Po. Di ba? And this is very important dahil nandito ngayon ang vocal mix. Yes. And katulad ng ating naipangako kanina ay they're going to perform for us Oh! a song, di ba? And they are at that stage, palagay ko na parang ang sarap manood ng mga grupo na nag-uumpisa. And Totoo then po yan, years Tito Boy. later, di ba? Yung wow! Opo, totoo po Lalo yan. na ikaw because you're part of their journey. Yes, Tito Boy. So, Naitay Kapuso, please welcome Vocal Mix. Ah. Ano po yun? Thank you, Vocal Mix, for being here. Maya, tutuloy natin ang ating kwentuhan. Pero may katanungan Sayang naman. di na During play. the blind audition, sabi ni Stel, blind auditions ba yun? When you chose them? Yes, po. Na there would be a chance na makakasama Ay. mo ang... Sa mga nagtataka po hindi po siya nakata, hindi ko siya kinata. Sadyang nakat lang siya sa video ni Boy Abunda. I think copyright issues or what na. Pero nakat siya yung music, hindi ko napanood. Sayang. Nadala tayo ng ibang clips. Makakasama ng SB19 ang Vocal Mix. Mangyayari ba yan? At kung mangyari, how excited are you guys? You won ₱1 million. Paano ang hati? Ako ba pwedeng mabalatuhan? Lahat ng katanungan ito, ang kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Back here on the show, Renz, pakilala mo lahat ang members. So, I am... Your mic. Okay. Okay. Hi guys, we are Vocal Mix and I am Renzi. And Renzi. I am Cha. I'm Rainier. I'm Raynan. I'm Shani. I am Claire. I am Rob. And I'm Raven. Aram Tito Boy. Tito Boy. Sa umpisa ba, meron talagang estratehiya kang sinunod? Ako po, Tito Boy, basta gusto ko lang po doon sa 5 team na yon, gusto ko po iba-iba talaga. Like, ayoko ng puro lahat piritero, ayoko lahat puro all boys, ayoko lahat ng parang... Gusto ko po talaga very diverse po yung mapunta sa group ko. Kasi at the end of the competition, syempre, isa lang po yung matitira and dapat meron kang parang one special selling point ng group mo. Tama. Bakit siya ang dapat iboto at manalo sa competition. Brand equity ka agad, di ba? The choice of the song, Into the Unknown, kanino yun? sa amin po lahat. And Okay. also, ano po, with the help po ni Coach Tel po. Paano yung alam niyo when you judge and then when you join a contest, alam mo to dahil paano yung Sabi ni Stel, parang sinabi ni alam niyo Stel, when ito, wala, parang sinabi niya, ito, ewan ko anong agreement nila, pero parang, I think more on sa vocal mix yun. Kapag sinabi ni Stel na inalalayan ko lang kayo, ewan ko lang ito yung pagkakana, ayun yung kasing gestures ni Stel. With the help po ni Coach Tel po. paano yung alam Ang humble lang ni Stel talaga. niyo when you judge and then when you join a contest, alam mo to dahil ang dami niyong sinalihan, di ba? Somehow may baon kayo eh. What did you learn from each other? Anong natutunan niyo kay Coach Stel? And Stel, what did you learn from the boys and girls? Go ahead. For us, yung pinakaunang natutunan namin kay Coach is to keep your feet on the ground and stay humble. Kasi kahit saan ka man dalhin ng mundo, as long as you have a big heart, but you have your feet on the ground, malayo yung mararating mo. Napaka-importanteng paalala, pero mahirap gawin. Yes po. Pero paulit-ulit, lalo na pag sa grupo, maganda yung nagkukurutan, mayabang ka na. At ang isang, your group, dapat talaga ginagaya.
nag-uusap at nagsasabihan, di ba? During the blind auditions, sabi nga ni Stel, there was a possibility or isasama kayo sa isang concert ng SB19. How do you guys feel? Are you looking forward to that? Yun po yung talagang sa big opportunity po talaga sa amin if talagang matutuloy po. Kasi yun po yung pangarap po ng group din po na before po kasi pangarap lang po namin makita si Coach Stel pero ngayon po kasama po namin siyang mag-perform sa stage. Alright. Stel, anong natutunan mo sa mga bata? Kasi po pinaka sinabi ko po sa kanila na napansin ko talaga na sobrang visible ever since na nagstay po sila dito sa Manila. Kasi po 'di ba from Cagayan de Oro and then dito sila wala silang house so kailangan nila maghanap ng isang place na lagi silang magkakasama. Noong unang na-meet ko sila, pag naririnig ko sila mag-perform, sabi ko parang may kulang pa sa tunog nila. Magaling sila pero may kulang. As time goes by po na matagal silang magkakasama, nare-realize ko, yun ang kulang, bonding. Ayun. Mas tumatagpo yung parang yung tunog nila nahanap nila, parang mas naging solid yung foundation nila kasi sobrang tagal nilang magkasama. Tapos kahit magkasama po sila, syempre hindi naman po masasabi na porket magkasama kami okay na kami. Nandun po kasi yung trust and yung ano po yung pakikitungo nila sa isa't isa. Parang yes, bago yung iba nilang kasama, pero they listen to each other. And parang walang magaling, walang mahina sa atin, we are all equal. Yun yung natutunan ko na parang sa amin naman, doon kami nagsimula, pero tulad nga po ng sabi niyo Tito Boy, yung pagiging humble, madaling sabihin, mahirap gawin. Siyempre, as an artist, may mga time na pagod ka and parang pag merong isang tao na gusto lumapit sa'yo, siyempre parang maiisip mo, parang pagod na ako, parang kailangan ko pa pagawin yan. Pero kung iisipin mo, parang nung nagsisimula ka nga, excited kang may isang taong makakilala sa'yo sa mall or makasalubong ka, tas makilala ka, excited ka na, tas ngayon nakilala ka, tas may makasalubong sa'yo, parang babaliwalain mo. So doon kami nga parang dapat every time, lagi talagang iniisip na kung saan ka nagsimula, dapat lagi mong alalahanin. Kasi kung gaano kabilis yung pag-angat mo, gaano kabilis yung pagbagsak. No, and fame, yung pagiging tanyag, is a different and difficult concept. Kaya sabi ko, easier said than done. Nangangako po ako, ang daming talents na nagdaan sa ating buhay at marami tayong nakilala. Ako'y, nangangako, hindi. Pero mas maganda yung pinag-uusapan. But, yung kwentong barko, bahay, the struggle, the journey, nag-vocalize, nag-practice, nag-harmonize. How do you do that? I mean, who's in charge of that? Usually po, ako po talaga yung parang sa main po ba, yung mga pyesa po namin, nasa akin po yung tapos ito po yung katulong ko. Opo, siya po yung nag-help po. And then, yung ibang ideas po namin, ayun po, na po kami lahat. Sample vocalization nga. How do you do that? Parang, mahanap kami sa YouTube na mga vocalization. Do it now. Parang yung humming, yung... Okay. Yan po. Yung 1 million, paano paghati-hatiin? Parang may calcu ba kayo? Kinupit ko po, Tito Boy. Parang mga sabihin ko po ba, Tito Boy? Kasi 8 po sila eh. Okay. Pero nung kinumpit ko po, ang sabi ko nga po sa kanila kagabi, parang if ever man na maisip yung paghati-hatian, okay rin naman kasi maganda na makapag-celebrate muna kayo ng Christmas, may enjoy nyo yung napanalo nyo. Pero sabi ko, huwag nyo ubusin. Invest nyo sa pangangailangan ng group nyo. Like, syempre, as a singer, as an artist, kailangan nyo ng parang magandang mic, or parang pang-practice nyo. Parang yung studio, syempre medyo malaki na pangangailangan. Kung ano lang kung paano kayo makapag-practice, yung mas makakatulong sa inyo to enhance more your skills. Yung Vutal, di ba? Common fund. Kasi 8 kayo. Sample lang naman ito, suggestion. Halimbawa, tigo 100,000. Tapos yung 200, common fund. Suggestion lang. Pwede yun. Pwede yun. Okay. Pwede yun. Kayo kumuha pang costume nyo. Kailangan. Tapos costume nyo na yun for the whole year. Let's end this with, Christmas Carol. Mangaroling kayo. Kay Coach Stel at sa akin. Sige po. Okay. Sige nga. Okay.
Joy to the world. Joy to the world. Oh, joy to the world. The Lord has come. Let her receive. Oh, let every heart prepared in room. Nature sing. Heaven, nature sing. And nature sing. And heaven and nature sing. And heaven Maraming salamat. Just saying. Maraming salamat. Thank you. Merry Christmas. Thank you. Nay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso. Suportahan po natin si Stel at ang vocal mix. Stay kind, make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. Do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now and God bless. Let's go, no? So, grabe nakakatuwa yung interview po na ito, no? Dahil po sa nakita natin yung other side, syempre, ni Sted, and then yung side din po ng vocal mix, no? So, para sa akin, nakaka-satisfy na panoorin yung nasabi ni Stel yung mga side niya regarding din po sa SB19, sa pangyayari ngayon, no? Although na alam natin hindi po niya pwedeng ma-brought up yung lahat as in detail kasi meron pa po silang hindi pwedeng para sa akin, alam ko talaga na hindi sila pwedeng ikwento lahat, no? Kasi lahat may proseso, lahat dapat, hindi naman lahat dapat makwento, confidential pa po yan, no? Lahat kasi dumadaan sa legal process na lahat yan, no? Pero i-appreciate na lang po natin na pwede na pong gamitin ng SB19 ang pangalan nila, no? Yun ang pinakamagandang balita, no? And the rest, hayaan nyo na. As long as si Stel, SB19, buong SB19 management, yun, 1Z Entertainment ay satisfied po sa nangyari, no? I know meron pang onting consequence yan na nagamit nila, no? And may napagsabi nga sa akin is yung nagamit nga nilang SB19 pero the rest hanggang 2031 o 2030 something, no? May royalties pa rin mapupunta po sa show BT, no? Since sa kanila naka-register po yun, no? Ewan ko lang kung totoo yun, no? Pero comment down below, no? Ewan ko lang kung totoo. Pero I think, hindi ko alam, pero para sa akin maganda namang balita yun na SB19 is still SB19, no? So hindi mo kasi matanggal sa kanila, no? Mahirap din kasi pag bago sila ng pangalan, believe me. Mahirap sila pag nagbago sila ng pangalan. Kahit ako yung Point to Peds, no? Pag halimbawa nawala sa akin yan, ang hirap mag-isip ng parang sarili kong identity na pangalan talaga kasi, no? Since yung Peds, palayo ko yan. So yun lang, kung meron kasi comment double message nyo ko sa Facebook page ng Point to Peds, sa DC Point to Peds. Peace, let's G!